Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Dalawa ang panibagong tinutulak na House Resolution na para umano papasokin itong ICC. Ngunit tayo naman kay Atty. Trixie Cross na dating spokesperson nga ni Pangulong Marcos Jr., ito ay panggugulo lamang umano sa ating bansa. Dahil una nang nagpahayag itong si Pangulong Marcos na hindi nga siya papayag na papasokin itong ICC at tumiwalag na po tayo. Pero may mga ilan talaga na gustong papasukin pa rin dahil nga sa pag-iingay ni dating Pangulong Digong at sa kanilang ambisyon na patalsikin itong si Vice President Sara Duterte. Dalawa kasi yan mga kababayan natin. Kung hindi nila makuha sa impeachment itong si Vice President Sara na hanggang ngayon umano ay talagang niluluto pasikreto na dinidinay nga ni Romualdez, papasukin ng ICC dahil may akusasyon sila na umano nasangkot din sa EJK itong si Vice President Sara nung siya ay mayora sa Davao City. So, posibleng pag nakapasok, posibleng maglabas ng warrant para kay Pangulong Digong at kay Vice President Sara Duterte. So, kumbaga, may chance na talagang may effect nila sa mundo ng politika itong mga Duterte, mga kababayan po natin. So kung titingnan natin, liberal, tapos makabayan, si Avante. So sila mga kababayan po natin ang mukhang talagang nangunguna. So kumukuha sila ng suporta ngayon kung sino yung magsusuporta sa kanilang final na House Resolution. Pero itong House Resolution, kung totoosin, mga kababayan po natin, ito ay resolution lang, hindi ito batas. So nasa kay Marcos pa rin kung talagang papasukin niya itong ICC. Kasi kahit si Secretary Boying Rimulya ay wala pa rin karapatan kahit anong sabihin niya na papasukin ng ICC. So depende kay Marcos kung talagang may paninindigan siya. Kasi sinabi niya yan. At kaya binuto natin yan si Marcos, mga kababayan, dahil ang sabi niya, ipagpapatuloy niya continuity ng programa ni dating Pangulong Digong. So yan ang kanyang pangako. Pero nakita na natin dahan-dahan ng lumilihis nga mga kababayan po natin. Dami pang dapat ayusin. Pero ang House of Representatives ni Insan ay mukhang iba ang kanyang inaayos para sa 2028 na. Maraming proyekto ang natigil dahil sa anomalya sa West Philippine Sea. Ang ilang proyekto na dapat punduhan ng China ay pinatigil ng ating gobyerno. Ang pagtaas ng mga bilihin na sobrang mahal nga mga kababayan po natin. At syempre, ang ginagawa ng ating Pangulo ay ayuda kapag may reklamo ang taong bayan. At marami pa mga pabahay, talagang marami pang dapat punuan ang ating gobyerno. Ang bigas na pinangako hanggang ngayon ay hindi pa rin naipatupad ng ating Pangulo. So marami pang talagang sinisingil ngayon ang taong bayan kay Pangulong Marcos. Kaugnay po dyan mga kababayan po natin, pakinggan naman natin itong komento ni Atty. Trixie Cross sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa pag-target ng mag-amang Duterte. Inaano nila, kini-question yung conclusion natin na takot na banggain ng mga Duterte pagdating dito sa impeachment sa gustong pag-i-impeach kay VP Inday. Okay, so let's look at that. Kung yan ay gustuhin ng liderato at willing naman po cooperative ang mga kongresista, by this time tapos na po yung hearing na yan. Ngayon, kahapon pinost natin na ang DOJ, ang Committee on Justice ng House ay gustong dinggin yung proposed resolution na papasukin ang ICC dito at i-allow ang patuloy na pag-imbestiga at pagkuha ng ebidensya dito sa Pilipinas sa kaso laban kay dating Pangulong Duterte at ang kanyang dating administrasyon. Okay? Ngayon, bakit na-postpone? Wala daw quorum. So nagtawag kami ng mga sources namin at ang sabi ng source namin, na-cancel yan. Ayaw ng ibang mga kongresista kasi nga sa 2025 ay may eleksyon na uli. Di ba? So anong ibig sabihin yan? Siyempre yung iba sa kanila
nag-rely dun sa endorsement ni dating Pangulo. Yung iba sa kanila, nagre-rely sa goodwill ng ating Pangulo. Bukod pa dyan, meron ding sinabi ang dating Pangulo. Sige, sabi niya, impeach niyo si Inday, mapilitan akong tumakbo. Tapos meron pa siyang sinabi after that, ang sabi niya, magkakababuyan tayo. Anong ibig sabihin nun? Well, it means that the president will actively campaign against certain personalities and he will make sure na nobody gets out of this unscathed. Diba? So, okay, it's going to be a mudslinging contest at mukhang hindi preparado o hindi handa ang ilang mga kongresista natin na nagre-rely dun sa kanilang closeness sa liderato at sana sa endorsement ng dating liderato. So, ang galing, di ba? So, ibig sabihin mga kababayan po natin, kahit may mga kongresista na sabihin nating pumapanig ngayon kay House Speaker Martin Romualdez, pero nag-aalangan sila na magsalita against kay dating Pangulong Digong at kay Vice President Sara Duterte. Tandaan po natin, napakasolido po tayong sumusuporta kay dating Pangulong Digong. Nandiyan pa rin yan sila. Yung iba silent supporter lang. Pero si Digong pa rin ang kanilang top priority o mga Duterte pa rin ang kanilang talagang gusto na mamumuno sa ating bansa. So kung sino man ang i-endorso ni dating Pangulong Digong at ni Vice President Sara Duterte ay posibleng butuhin or talagang maisusulat sa baluta nitong mga sumusuporta kay dating Pangulong Digong. At ito nga ang mukhang kinakatakot siyempre ng mga kongresista. Baka i-endorso sila na hindi iboboto. So talagang malaking malaking kabawasan sa kanila. So lalo na sa mga senador po natin. Okay lang itong mga kongresista kasi per district naman sila eh. So ang mga senador kasi is a national eh. So talagang mag-aalangan sila. Tandaan natin, malakas pa rin itong si Digong mga kababayan po natin. Yun pa man, ang tingin ko may mga ipipilit sila. Pero tingnan natin uli, Committee on Justice ito. Resolution itong pagbobotohan nila. Now, what is a resolution? Sa Kongreso, hindi po yan batas. At ito ay isang parang manifestation expressing the sense of the Congress. Ibig sabihin, ito yung saloobin namin, ito yung nararamdaman namin, pero hindi kami gumagawa pa ng batas dito. So, kumbaga, feelings ang resolution. Pero sige, magmi-meeting ang Committee on Justice tungkol dun sa mga proposed resolutions. Isa na final ng Makabayan Bloc at yung isa ni Benny Abante, Congressman Benny Abante. Hello? Sige, so hindi nga nabanggit itong panibagong final naman kasi dalawa lang yung nabanggit ni Atty. Trixie Cross, itong sa Makabayan at itong kay Benny Abante. So may isa pang panibago itong 1482 na ang author naman ito ay si Lagman. So halos pareho lang. Ang kanilang kagustuhan ay respeto umano yung international law at dapat umano ay hindi na maulit nung nangyari sa drug on war ni war on drugs ni dating Pangulong Digong. So papasokin ng ICC umano para litisin. So bakit meron tayong Korte Suprema diyan eh. So mag-file kayo ng kaso kay dating Pangulong Digong. Pero hindi man sila nagpa-file, mga kababayan po natin. Kasuhan nila sa Pangulong Digong kung talagang magaling sila at kung may nakikita silang sapat na ebidensya. Total, itong si Lagman ay naman ito human rights lawyer naman ito. So kasuhan niya. Di ba? Resolution sila na feeling namin mga mambabatas, dapat papasukin yung mga ICC investigators na yan. Pero as long as the president says no, then it's a no. Ngayon, the problem with what Congress is doing is it now puts the attention on Malacanang and the pressure on the President. Mr. President, di ba? Parang, eto si Speaker, eto yung Kongreso, ay, gusto natin papasukin na yung ICC. Pag napasa nila yung resolution nila ngayon, lahat titingin sa Presidente. What say you, Mr. President? Does the Speaker think that he can put his cousin into that kind of position? Not unless nag-usap sila. So now, yun lang mga kababayan po natin. Kung baka may sikreto silang pag-uusap, di ba? Gagawin natin. Di ba?
Kasi pwede rin kasi mga kababayan yan na hindi pwede magsalita itong si Pangulong Marcos ng diretsahan. So, idadaan niya sa Kongreso at sasabihin niya na marami ang nagdidemand na papasokin ng ICC. Kaya mapipilitan siya na papasokin. So, yan sa atin ay parang mga analysis pa lang. So, posibleng totoo, posibleng hindi. Kagaya ng sinasabi ni Atty. Trixie Cross. Kung hindi, mas maganda. Pero kung totoo, nako po, mahirap magsalita pagka talagang nakapasok na ang ICC. Baka lalong magkagulo ang ating bansa na marami pang dapat problemahin ng ating gobyerno. Itong walang kakwentang-kwentang akusasyon labang kay dating Pangulong Tigong, ito ang kanilang gustong pagtuunan ng pansin. Sabi ni Igmedio Cortez, di po kaya may kinalaman ng Amerika na gustong i-impeach si VPIS? Bakit H? Ito, salamat sa pangkape ha. Kumbaga, escalation ito. Mayroong issue. Galit si dating Pangulo dahil gustong ipa-impeach si VP Inday despite the fact that she has actually done nothing wrong. Kasi kung titignan ninyo nga yung events tungkol dun sa confidential funds, aminado naman si Congresswoman Franz Castro na wala siyang ebidensya of any wrongdoing or misuse of the confidential funds. Meron pang ang naglagay ng parang meme dun sa sa comment section namin at sinabi na 1 point so many million per day ang ginastos ni Vice President Inday. Syunga-syunga, ano ba? Hindi yan ginastos. That was payment for services rendered, for other materials that were acquired. Bayad po yun. Alam nyo, sa totoo lang, kung gusto ninyo manamantala sa kakulangan ng kaalaman ng taong bayan tungkol sa mga gawain o mga transaksyon sa gobyerno, kiniisip ng mga tao na, ay, kaya palang gumastos ng ganon. Excuse me, kung bibili nga ang isang ahensya ng gusali, isang bagsakan, 1,000,000 kaagad yun. So, what are they talking about? How is this wrong? Why do they make it look like it's wrong to spend that much money? Pag hindi naman ginastos ni VP yung pera na yun, revert to Treasury at indikasyon yun of inefficiency of the government agency. So, damned if you do, damned if you don't. Ano ba? Diba? Or it's really just part of the propaganda, not just to spread the false impression that there's something wrong with spending that much money in a government agency, but also to make it look like they're to give credence dun sa kanilang pagkahahalughog na wala namang criminal intent dun sa taong gumagastos. Walang evidence of any crime, walang evidence of wrongdoing, walang evidence of even an administrative offense. Choose. So, what did they do? What are they doing? Bakit ginugulo nila ang Pilipinas? Uulitin ko ha, huwag sana kayong magsawa kasi meron pang hindi nakakarinig nito. So mga kababayan pa natin, ito yung propaganda nitong mga kaliwa ng liberal na mahilig silang magpalabas ng kung ano-ano mang isyo para mapaniwala itong mga tao na kulang yung kaalaman. Buti na lang may social media po mga kababayan pa natin kagaya nito na naipapaliwanag ng ating mga source, tayo din, yung patungkol sa mga isyong binabato kay Vice President Sara at kay dating Pangulong Digong. Kasi talagang pag gumastos ka ng 11 million a day, parang sabihin talaga pag ordinaryong Pilipino, grabe, laki ng ginastos, So, which is huli na nga bago ibinigay or na-release itong confidential fund, which is may mga advance na dapat babayaran yung Office of the Vice President. So, alangan na dumating ang pera, matatapos na ang taon, hindi mo pa yan ibabayad. Tandaan po natin, kapag hindi nagamit ang pundo ng isang ahensya, ay maibabalik yan. Ibabalik yan mga kababayan po natin. So, posibleng hindi sila magkaroon ng panibagong pundo. So, paano ngayon ang mga serbisyo na dapat ng bayaran kung pinalagpas pa nila itong taon? So, kaya agad, bago matapos ang 2022, agad na nila binayaran yung mga kailangang bayaran na itong hinihingi nilang confidential fund na ibinigay naman mula sa Office of the President, mula sa contingent fund. So, tapos, ganon. Diba? Ganon man talaga ang gobyerno natin. Pag mag-procure ng kung ano mga kagamitan para sa ilang ahensya ng ating gobyerno, magkano? Iba nga, billion, isang bagsak lang. So, ibig sabihin,
Isang araw, gumastos ka ng 1 billion, gumastos ka ng 100 million. Minsan sa mga pag-procure na kagamitan na ginagamit sa ilang ahensya ng ating gobyerno. For example, gamit pang agrikultura, gamit sa custom, mga scanner. So yan, isang bagsak ang mamahal yan. So ganun din ang nangyayari sa pinagamitan ng confidential fund ni Vice President Sara. So, yun nga mga kababayan po natin. Lahat yan ay documented at audited. May resibo pa yan. Unlike sa kanilang extraordinary expenses na walang resibo at hindi ino-audit base doon sa individual expenses. So ano lang sila, certification. So mas malala pa nga sa kanila eh. Diba? Unlike sa extraordinary expenses na sobrang lala, ang confidential fund, may mga resibo pa. Problema ng bayan, mataas ang presyo ng pagkain, Yan. tubig, kuryente, internet, magulo. Magulo ang peace and order natin. Ang dami pang kailangan ayusin sa edukasyon. Transportation, pinatigil po ninyo yung pagtakbo ng ilang mga tren at pinatigil ang ilang mga proyekto katulad ng Mindanao Rail. Abay, ano ba? Do we deserve this? Of course not. Pero ang parating response ng gobyerno every time may problema? Ayuda, press release. Yung mga tipong, ang mahal ng presyo ng pagkain. Makikita mo yung DTI Secretary nag-i-inspection sa palengke. Nagkakaroon ng ayuda, press release, tapos may tarpaulin na napakalaki sa likod. May tatak na MR. Sana all. O sir, ano ba? Bumaba ba ang presyo ng bigas dahil sa inspection nyo at bago ninyong tsaleko? Excuse me. O, ano pa? Ano ang nire-reseta? Bukod sa ayuda, bukod sa press release. Ito, impeachment. Ito, resolution on the ICC. Mga sir, taas po ng presyo ng kuryente, di ba kayo naawa sa taong bayan? Di ba kayo nahahabag ng taas ng presyo ng pagkain, napaka-basic? At kamusta naman po ang housing? Abay, buwan-buwan yata may groundbreaking si Secretary pero hanggang ngayon, wala pang naitatayo. Meron na po bang isang poste somewhere? Dami ninyong pinangako, 1 million houses per year. Presidente na mismo ang bumulong kay Secretary nung ilang buwan nang nakaraan na sana sa susunod na iimbitahin mo ko hindi na groundbreaking. Sana ribbon cutting na. 'Di ba? Presidente nagsabi noon. So, 'di ba? Asa na yung So patungkol sa proyektong housing mga kababayan po natin, si Pangulong Marcos na talaga ang nagsabi na hindi kaya. Hindi niya kaya yung 1 million per year mga kababayan po natin. Tapos na ang kanyang 1 taon. Di ba? Puro groundbreaking lang. Plano lang, pero walang actual. Yun ang problema. Kasi hindi naman ganun tayo kayaman na parang pupunduhan agad itong mga proyekto na pinangako ni Pangulong Marcos. Which is, wala tayong pera eh. Pero ang kanyang pangako, malalaki na hindi kaya ng ating budget. So, talagang negative. inaasam natin? Nasaan na yung pagbabago? Nasaan na nga yung continuity? Pero hanggang ngayon, anong usapan sa Kongreso? Meeting ng Committee on Justice on a resolution. Hindi nga yan batas eh. Ano ba? 'Di ba? Wala tayong nakikitang proposed legislation on the ICC. They want to propose a resolution so that Congress will issue their feelings para para malagay in a formal document yung feelings nila na kailangan papasukin ng ICC dito. Pero in the end, foreign policy is made by the president. Siya po ang magde-decide ng mga yan. And as far as we know, decided na po yan. Yun nga. So, di ba mga kababayan po natin, tama, decided na po yan at nakapagbitaw na nga ng salita ito si Pangulong Marcos na hindi na papasukin ng ICC. Kasi kung pinapasok mo yan, parang sinakop na naman po tayo ng ibang bansa dahil sila na naman yung masusunod sa pagpapatupad ng batas sa ating bansa. So talagang nangungulit sila kasi alam po natin ang purpose niyan. Demolition job at nasaan na yung continuity. Pukang wala na. Parang talagang may bagong Pilipinas na si Marcos, mga kababayan po natin. At inerase na ang kanyang pangako na ipagpatuloy ang nasimulan ni dating Pangulong Digong. Ang kanyang proyekto nga, Build Better More. Pero mukhang nawala mga kababayan po natin. Kasi ang ilang proyekto na dapat ay ipapatupad na ni Marcos ay nawala mga kababayan po natin. So ngayon, naghahanap na naman sila ng
magpupundo umano. So, asaan? Wala pa hanggang ngayon mga kababayan po natin. Napakaraming pangako pa na hindi na ipapatupad, ang iba ay hindi pa na sisimulan. Pero ang House of Representatives, ang inaatupag ay itong papasukin ang mga dayuhan sa ating bansa para mag-imbestiga sa kanilang allegation na walang kakwenta-kwenta at walang pagbabasihan na umano'y may extrajudicial killing na nangyari sa war on drugs ni dating Pangulong Digong. Bakit hindi nila dito kasuhan? Kasuhan si Pangulong Digong para kung talagang guilty, ulitin natin, may magagaling sila na abogado na expert sa human rights, di ba? So, kasuhan nila. Kung mapapatunayan nilang talagang guilty ito si Pangulong Digong, hindi ipakulong nila dyan sa bilibid, mga kababayan po natin. Pero ayaw nila, hindi nila kaya dahil wala silang sapat na ebidensya na talagang magdidiin na may ginawang mali itong si Pangulong Digong. So ngayon, international ang kanilang gagamitin kasi ang ICC pwede mag-release ng warrant of arrest kay dating Pangulong Digong at kay Vice President Sara. Ulitin ko, kapag nahuli or kapag may warrant of arrest na itong mga Duterte, edi solve na, tapos na ang kanilang problema at wala nang matinding kakompetensya itong si Tambaloslos. So ano po ang inyong palagay mga kababayan po natin? May punto ba yung ating tinutukoy, ang ating sinasabi at ang sinasabi nga ni Attorney Trixie Cruz? Kaya para sa inyong komento sa loobin mga kababayan po natin, huwag kalimutan mag-iwan ng komento dyan sa ating comment section. Maraming salamat po at yan ang ating update. Hanggang sa muli.